Konting galaw na lang, maaaring sumabog ang gitnang silangan sa isang giyerang walang katulad. Ang Iran nagdeklara ng no sa nuclear talks. Ang Israel tuloy pa rin ang airstrikes. Ang Amerika nakamasid lang. Pero ano nga ba talaga ang pinagmulan ng lahat ng ito? Bakit ayaw makipag-usap ng Iran? At gaano kalaki ang posibilidad na humantong ito sa isang nuclear war? Bago natin unawain ang mga bagong kaganapan ngayong 2025, mahalagang balikan natin ang pinagmulan ng matagal ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Dahil ang away na ito ay hindi simpleng away ng dalawang bansa. Ito ay kwento ng relihiyon, politika, kasaysayan at kapangyarihan na unti-unting sumabog. Unang-una po mga kaibigan, ang Iran at Israel ay dating hindi magkaaway. Noong panahon bago ang 1979 Iranian Revolution, may relasyon pa nga ang dalawang bansa. May diplomatikong ugnayan, may negosyo at may teknolohiya. Pero lahat ng yan nagbago nang bumagsak ang dating gobyerno ng Iran at pumalit ang isang Islamic Republic sa pamumuno ni Ayatollah Khamenei. Simula noon, itinuring ng Iran ang Israel bilang Zionist enemy. At sa kabilang banda, pinaniniwalaan ng Israel na layunin ng Iran ang pagbuwag o pagkawasak ng Estado ng Israel. Hindi lang sa salita nagtapos ang tensyon. Gumamit ang dalawang bansa ng tinatawag na proxy forces. Ano ang ibig sabihin ng proxy forces? Ito ang mga grupo sa ibang bansa na sinusuportahan nila para maglaban-laban. Halimbawa, sinusuportahan ng Iran ang Hezbollah sa Lebanon, isang grupong militante at anti-Israel. Ang Israel naman may mga covert operations o lihim na operasyong militar para sirain ang mga proyekto ng Iran. Isa sa mga pinakatanyag na insidente, ang mga assassination ng Iranian nuclear scientists na inakusahan ng Tehran bilang gawa ng Israel at mga cyber attacks gaya ng Stuxnet virus na sinira ang mga nuclear centrifuges ng Iran. Ngayon, ang nuclear program ng Iran ang sentro ng alitan. Ayon sa Iran, ito ay para sa enerhiyang nuklear, para sa kuryente, para sa gamot at industrial na gamit. Pero ayon sa Israel at sa ibang bansa sa kanluran, hindi ito buong totoo. May mga report batay sa international intelligence na sinasabing may mga aspeto ng programang ito na pwedeng gamitin para sa paggawa ng nuclear weapons. At dito nag-ugat ang takot ng Israel. Para sa kanila, isang existential threat o banta sa mismong pag-iral ng kanilang bansa ang pagkakaroon ng Iran ng nuclear bomb. Noong 2015, isang malaking kasunduan ang nabuo, ang Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA. Dito, pumayag ang Iran na limitahan ang kanilang nuclear activities kapalit ng pagbawas ng mga international sanctions. Pero noong 2018, umatras ang Estados Unidos sa ilalim ni Pangulong Donald Trump. Simula noon, bumalik ang tensyon. Ang Iran muling nag-expand ng kanilang uranium enrichment at ang Israel mas naging agresibo sa pag-atake sa mga pasilidad ng Iran. Sa loob ng halos 2 dekada, wala pang direktang giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Pero palaging nandyan ang anino ng digmaan. Mga lihim na operasyon, mga pagsabog sa mga planta, airstrike sa Syria kung saan may puwersa ang Iran, at mga palitan ng bantang militar. At ngayon, 2025, lahat ng tensyong ito, unti-unting sumabog. Kaya kapag narinig mo na may taong nagtatanong kung bakit biglang nagkakagulo, ang sagot, hindi ito biglaan. Hindi na natin to dapat ikagulat. Ito ay bunga ng dekadang tensyon. Ito ay bunga ng mga hakbang na hindi na ibalik. Bunga ng mga pangakong nasira. At bunga ng dalawang bansang ayaw magpatalo sa takot, prinsipyo at paniniwala. Ngayong araw lang po mga kaibigan, June 22, 2025, muling lumala ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Hindi na ito simpleng palitan ng banta. Hindi na ito usapin ng teorya o posibilidad. Ito ay aktwal na bakbakan sa lupa at himpapawid. Bandang madaling araw, sumiklab ang sunod-sunod na airstrikes mula sa Israel. Ang target, mga pasilidad militar ng Iran, lalo na yung may kinalaman sa kanilang nuclear program. Ayon sa pahayag ng Israel Defense Forces o IDF, ang layunin ng operasyon ay patagalin at pahinain ang kakayahan ng Iran
na gumawa ng sandatang nuklear. Pero sa mata ng Iran, ito ay malinaw na pagsalakay. Makalipas lamang ang ilang oras, sumagot ang Iran. Mula sa loob ng kanilang teritoryo, nagpalipad sila ng missiles at drones patungong Israel. Tumama ang ilan sa mga lungsod malapit sa Jerusalem at Tel Aviv. Sa ngayon, mahigit 600 katao na ang nasawi sa panig ng Iran. Karamihan ay mga sundalo. Ngunit kasama rin dito ang ilang sibilyan sa mga lugar na nadamay sa airstrikes. Sa Israel naman, dose-dosenang nasawi at daan-daan ang sugatan, lalo na sa mga lugar na tinamaan ng drones at missiles. Habang ito'y nangyayari, nagsisiksikan sa mga underground shelter ang mga Israeli. Sa Iran, may mga ospital ng puno ng sugatan. Isa sa mga pinaka-importanting balita ngayong araw, tumanggi na ang Iran na makipag-usap kaugnay ng kanilang nuclear program. Sa pahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran, sinabi nila, "Hindi kami papasok sa anumang negosasyon habang kami ay nasa ilalim ng pananakop at pag-atake. Ang diplomasya ay hindi totoo kung sinasabayan ito ng bomba." Malinaw ang mensahe, walang usapang nuclear hanggat may giyera. At para sa maraming analyst, ito ay isang napakalaking hadlang sa pagresolba ng krisis. Hindi rin nakaligtas sa batikos ang Amerika. Ayon sa Iran, ginagamit ng US ang nuclear talks bilang tabing habang tinutulungan di umano ang Israel sa likod ng mga operasyon. Binigyang diin ng tagapagsalita ng Iran, kung papasok ang Amerika sa labanang ito, magiging delikado ito para sa lahat. Isa itong babala na hindi lang pang-retorika. Sa likod nito, ang tanong, handa na ba ang Iran na sumabak sa mas malawak na digmaan kung sakaling makialam ang Estados Unidos? Pero ang dalawang panig, Israel at Iran, parehong tumatanggi. Parehong nagpapatuloy sa opensiba at parehong handang itaya ang lahat. Sa bawat bagsak ng bomba, sa bawat paglipad ng drone, isa lang ang tanong na paulit-ulit na binabanggit ng buong mundo. Hanggang saan ang kayang gawin ng Iran at Israel? At may posibilidad ba talaga na mauwi ito sa nuclear war? Hindi ito tanong na katang-isip. Hindi ito pananakot. Ito ay isang seryosong usapin. Dahil ang labanan ngayon ay may kinalaman na sa nuclear capability. Ano ba talaga ang meron sa Iran? Ang Iran ay may matagal ng nuclear program. Pero malinaw ang sinasabi ng kanilang gobyerno na hindi raw sila gumagawa ng bomba. Ang layunin daw nila ay para sa mapayapang paggamit. Subalit ayon sa mga ulat ng International Atomic Energy Agency at sa ilang intelligence reports mula sa Western nations, may mga aspeto ng kanilang programa na hindi bukas sa buong pag-inspeksyon. Ibig sabihin, may mga bahagi ng kanilang pasilidad o aktibidad na maaaring gamitin hindi lang para sa enerhiya, kundi para sa armas. Ngayong 2025, ang Iran ay umano'y mas mataas na ang level ng uranium enrichment. Ang uranium ay isang mahalagang proseso sa paggawa ng nuclear fuel at posibleng armas kung lalagpas sa limitasyong itinakda sa JCPOA. Para sa Israel, hindi sapat ang salita. Sinasabi nilang hindi nila kayang ipagsapalaran ang posibilidad na ang Iran ay may kakayahang gumawa ng nuclear weapon. Pero sa isang nuclear context, hindi lang armas ang problema, kundi ang maling interpretasyon. Isipin mo ito, nagpalipad ang Iran ng missile na ang layunin ay ganti lamang sa isang airstrike. Pero ang Israel, inakala na yun ay may nuclear warhead, kaya nagdesisyon silang salubungin ito ng matinding nuclear retaliation. Ito ang tinatawag ng mga eksperto na miscalculation spiral. Sa madaling salita, nagkakamali ng basa ang dalawang panig at ang resulta, trahedya. Ngayong aktwal na pinupuntirya ng Israel ang mga lugar na may kaugnayan sa nuclear program ng Iran, lumalaki ang posibilidad ng isang sakunang hindi lang militar, kundi pangkalikasan. Halimbawa, sa lungsod ng Bushehr, naroon ang isang aktibong nuclear power plant. Kapag ito'y natamaan at magkaroon ng leak, radiation ang kakalat, hindi lang sa Iran, kundi posibleng pati sa mga kalapit na bansa gaya ng Iraq, Turkey, Afghanistan at maging sa Persian Gulf. Ayon sa IAEA, ang kahit isang missile na tumama sa isang aktibong nuclear facility ay may kakayahang makapinsala ng henerasyon ng mga tao, hindi sa labanan, kundi sa epekto sa katawan at kapaligiran. Ngayong alam mo na ang buong larawan, mula sa pinagmulan ng tensyon, sa mga aktwal na bakbakan, hanggang sa banta ng isang nuclear na trahedya. Isang bagay ang malinaw.
Hindi ito simpleng labanan. Ito ay tunggalian ng takot, kapangyarihan at pagkakakilanlan ng dalawang bansa na parehong ayaw umatras. Pero sa likod ng lahat ng ito, ang tanong ay nananatili. Sino ang magpaparaya para sa kapayapaan? At sino ang handang lunukin ang galit para iligtas ang hinaharap? Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para mas maunawaan ang nangyayari, i-like mo ito. Kung gusto mong mas marami pa tayong talakayin tungkol sa mga mahalagang isyong global na ganito, mag-subscribe ka na at i-on ang notification bell. At higit sa lahat, gusto kong marinig ang opinyon mo. Sa palagay mo, may pag-asa pa bang magkaayos ang Israel at Iran? O malapit na nga ba tayong sumaksi sa isang mas malawak na digmaan? Ilagay mo sa comments, babasahin ko yan. Ito ang Awakened Mind Channel at dito sa ating channel, hindi lang basta balita, kundi mas malalim na pag-unawa. Hanggang sa susunod, ingat at manatiling mapanuri.